Ginawa ko po itong video na to kasi gusto ko lang po talagang makatulong po sa inyo. Gusto ko pong ma-experience po ninyo na magkaroon po ng mga viral videos, mga million views sa mga content na ginagawa ninyo. Dahil doon nyo lang talaga mararamdaman na malaki ang maitutulong nitong Facebook na ito sa iyo at sa pamilya mo. Alam mo na po ang ibig kong sabihin. At gusto ko rin na maranasan mo yon. Hello po sa mga kapwa ko mga baguhang content creator na gustong magkaroon ng viral videos o yung million views. Dito na po tayo sa part 2 ng mga pag-share ko po sa inyo kung ano ang mga pwede po ninyong gawin para po mag-viral yung mga ginagawa po ninyong videos at magkaroon po kayo ng million na views. Totoo lang po, hindi po ito ang niche ko pero ginagawa ko po ito kasi gusto ko pong makatulong po sa inyo. Dahil nakita ko po kung gaano kalaki ang potensyal nitong Facebook para po makatulong sa iyo at sa pamilya mo. Yun nga lang, bago po mangyari yun, kinakailangan magkaroon ka muna ng million views sa mga content po na ginagawa ninyo. Kasi kung wala po kayong ganon, medyo matatagalan at mahihirapan po talaga kayo. Alam nyo na po siguro kung ano ang tinutukoy ko. Kaya yun po ang nagtulak sa akin para po gumawa ng video na to. Dahil gusto ko rin po na kung paano ko naranasan ay maranasan din po ninyo. Kung gaano kalaki ang nagagawa ng pagkakaroon po ng million views sa mga content na ginagawa mo. Ito po ay part 2 na po ng aking pag-share ng kaalaman tungkol sa pagkakaroon ng viral videos. Kaya kung hindi pa po ninyo napapanood yung part 1, kailangan panoorin po ninyo ito dahil dito po kayo magsisimula. Ikaw po, napanood mo na po ba yung part 1 ng video na to na ginawa ko? Sa nakaraang video po, ang isinare ko po sa inyo ay yung para magkaroon ka ng million views o viral videos, kailangan po marunong kang gumamit ng hashtags. Ang hashtags po na gagamitin po ninyo ay isang napakalaking tulong po para po humatak ng napakaraming views sa video na ginawa mo. Lalo-lalo na po hindi pa po tayo sikat na content creator. Meron po ako natuklasan na napakabisa na mga hashtags na na-search ko lang online at yun na palagi ang ginagamit ko. Ano pong mga hashtags yon? Hanapin po ninyo sa mga videos ko yung mga may million views at pansinin ninyo na meron akong isinagamit na hashtag na paulit-ulit. At mapapansin nyo rin sa mga videos ko na yung hashtag na yun palagi ang nakalagay. Pare-parehas po sila. Pagkatapos po ninyo mailagay yung mga hashtags na yon ay sasamahan naman ninyo ng mga hashtags na related doon sa video na ginagawa ninyo. Halimbawa, yung video na ginagawa ninyo ay tungkol sa pagluluto. Kailangan ilagay nyo ninyong hashtag doon, hashtag cooking. O kaya kung halimbawa ang ginagawa ninyong video ay tungkol sa pagkain o kumakain, kailangan ilagay ninyong hashtag doon, hashtag eating. So yan po ang technique number 6 na ginagawa ko po sa mga videos ko. Okay po, tuloy naman po tayo sa tip number 7 naman po tayo. Yun po ay ang paggawa ng content. Dito po sa Facebook o kahit saan man platforms, ngayong panahon pinakamahalaga po sa mga viewers ay yung meron po silang matututunan o meron po silang makukuhang pakinabang sa video na ginagawa mo. Kaya napaka-importante po na dapat alam mo kung ano yung niche na gagawin mo o kung ano yung klase ng content ang gusto mong gawin. Dahil ang mga viewers po ngayon, pagka nakita po nila na wala naman sila makukuha sa mga video na ginagawa mo, i-scroll lang nila yan, hindi nila papanoorin yung video na ginagawa mo. Pero pagka nakikita ng mga viewers mo na yung mga video na ginagawa mo ay meron silang matututunan, meron silang makukuhang pakinabang, kahit na ano pang klaseng itsura mo diyan, pagtsatsagaan po nila yung panoorin yung video na ginawa mo. Example ko na lang yung video na ginawa ko noon na hindi pa ako masyadong marunong mag-edit, hindi pa ako marunong mag-speed. Yung video po na ginawa ko ay tungkol po yun sa herbal medicine. Tapos kung paano po ako magsalita doon ay talaga namang napakabagal at nakakaantok talaga. At yun ay 6 minutes yung haba ng video na yun dahil hindi pa nga ako masyadong marunong. Pero umabot po yun ng 2.2 million views o higit pa. Pinagtiyagaan po talaga nilang panoorin po yun. Bakit? Dahil nakita nila na meron po silang matututunan o makukuhang pakinabang doon sa video na yon. Ikaw po, ano bang video o niche ang ginagawa mo? Ikaw ba ay tungkol sa health? Magaling magpatawa? Ikaw ba ay magaling magluto? O kung ano bang niche ang ginagawa mo? Kailangan po yung pinaka-the best na magagawa mo sa content na yon ay yun talaga mismo ang gawin mo. Samahan mo na rin po ng puso dahil mararamdaman rin po yan ng viewers po ninyo. Para po mag-viral ang video mo, kailangan po maging totoo ka sa sarili mo, be yourself sa video na ginagawa mo, mag-enjoy ka lang at yung mga viewers ay kusa pong magpa-follow sa iyo, magla-like at mag-share ng mga videos mo.
At ang isa pa pong tip sa paggawa po ng video, kinakausap po ninyo ang mga viewers po ninyo. Isipin po ninyo na yung camera po ng cellphone po ninyo, ayun po yung mga viewers po ninyo. O kaya isipin nyo na kaibigan nyo po yung kausap ninyo. Isa sa importante na dapat po ninyong ginagawa para po mag-viral ang videos na ginagawa po ninyo, kailangan po tinatanong po ninyo sila. Mapapansin po ninyo yan sa lahat ng videos na ginagawa ko. Palagi po ako nag-iiwan ng tanong. Ang sa ganun po, ang mga viewers po ninyo ay sasagot naman sa comment section. At pag nag-comment po ang mga yon sa comment section, lalong dadami po ang views ng videos mo. Dahil madedetect po yan ni Facebook na mayroong nangyayaring engagement sa mga videos mo. Sunod po ay tip number 8 para magkaroon ka ng million views sa mga videos mo. Yun po ay ang paggamit ng tinatawag na hook o parang pamingwit sa Tagalog. Ito po sa Facebook ay napakaraming content ang mapapanood ng mga viewers. Kaya ang ginagawa po ng mga viewers dyan, scroll lang yan ng scroll. Pag hindi nila type, ini-scroll lang nila yan. Kaya kinakailangan meron kang discarding gagawin para ma-hook mo sila. Mapahinto mo sila sa pag-scroll at panoorin ang videos mo. Paano ba yung ginagawa? Kinakailangan po na sa first 3 seconds ng videos mo, sasabihin mo na kaagad yung pinakamahalagang detalye ng video mo. Mga salita po ito na mapapatanong ang iyong mga viewers, maiintriga sila kung ano ba yung sinasabi mo, sa ganon mapapahinto sila at tatapusin na lang panoorin yung video na ginawa mo. Siguraduhin mo lang na yung ginawa mong hook ay parte mismo ng video mo at yung hook na yon ay totoo. Para po mas maintindihan po ninyo kung ano yung sinasabi ko, pwede po ninyong bisitahin yung mga videos na ginawa ko at mapapansin po ninyo na yung first 3 seconds ng video ko ay merong mga hook akong nilagay. Okay, sunod naman, tip number 9 para magkaroon ng million views ang mga videos mo. Ito ay ang paggamit ng tinatawag na SEO o Search Engine Optimization. Ang hirap din kasi. Paano ba ito ginagawa? Ito yung kapag halimbawa malapit mo nang i-post yung video na ginawa mo, maglalagay ka ng mga title na related doon sa video na ginawa mo. Halimbawa, yung ginawa mong video ay tungkol sa pagluluto. Lalagyan mo yon ng Search Engine Optimization o SEO na cooking, eating, cooking recipe, basta tungkol sa mga pagluluto. Tapos, ang gagawin mo doon sa mga title na nilagay mo doon, video na ginawa mo, ay itatago mo yon. Itatago po ninyo sa screen. Hindi yun makikita ng mga viewers mo, pero madidetect po yun ni Facebook. Kaya kung halimbawa, yung mga viewers ay nagsisearch tungkol sa pagluluto, halimbawa nilagay nila cooking, ang videos mo kaagad-agad ang unang ipapakita ni Facebook. Yan po ang nagagawa ng Search Engine Optimization. Sunod po ay doon naman tayo sa tip number 10 para po magkaroon po kayo ng million views sa mga videos na ginagawa mo. Ito po yung paglalagay ng captions o title sa video na ginawa mo. Kinakailangan po pag maglalagay po kayo ng title sa video na ginawa mo, huwag po ninyong ibubulgar kung ano yung mismong laman ng videos mo. Kasi kung sa title pa lang nababasa na nila kung ano yung gusto mong sabihin, paano pa nila papanoorin, alam na nga nila. Kaya na kailangan meron kang pabitin doon sa caption na ginawa mo. Huwag mong ididiretso. At kinakailangan po yung title na ginawa po ninyo doon sa video mo ay parehas doon sa caption naman na ilalagay mo doon sa sulat na may kasamang mga hashtags. Para po mas maintindihan po ninyo, ay tingnan na lang po ninyo yung mga videos na ginawa ko na mayroong mga million views. At mapapansin po ninyo na yung mga caption at title na nilalagay ko sa video ay puro mga pabitin. Sa ganon, maiintriga yung makakabasa ng title, sabihin niya, ano ba yung tinutukoy niya dito sa caption? Papanoorin niya ngayon yung video mo. At pagka nagsimula siyang panoorin yung video mo dahil may hook yon na 3 seconds, lalo niyang panonoorin yung video mo at talagang tatapusin niya yon. Lalo na kung ang video na ginawa mo ay meron siyang matututunan. Kuha o mapapakinabang sa video na ginawa mo. Sunod po, dito naman tayo sa tip number 11 para po magkaroon po kayo ng million views sa mga videos na ginagawa po ninyo.
Ito po ang isa sa pinakamadaling paraan. Ito po ay yung pagsakay sa mga trending ngayon. Halimbawa, mayroong nag-viral na ganitong video. Halimbawa, mayroong nag-trending na ganitong mga issue. Sasakayan mo yon. Gagawa ka rin ng video na patungkol sa nag-trending na yon. At sigurado napakarami ang manonood agad sa iyo. Kasi trending yung topic na yon sa mga oras na yon. Sunod naman, tuloy po tayo sa tip number 12 kung paano magkaroon ng viral at million views ang video na ginagawa mo. Yun po yung pagre-reply sa mga nag-comment sa videos mo. Siyempre, hindi pa naman tayo sikat na content creator, di ba? Kaya kinakailangan wag tayong maging suplado. Kailangan pala kaibigan tayo sa comment section. Kapag ka meron pong nagko-comment sa mga videos mo, pagtiyagaan mo talagang replyan yun isa-isa. Pagka lumalabas po sa notification po ninyo. Bakit po? Habang nire-replyan po ninyo yung mga nagko-comment sa inyo, lalo pong dadami ang views ng video na ginawa mo. Kaya kung mapapansin po ninyo sa mga videos na ginagawa ko, meron talaga akong reply sa mga nagko-comment sa akin. Maliban na lang kung yung comment ay pangbabash, ini-ignore ko yun or binubura. Hindi ko nire-replyan yun. Hindi naman dapat replyan. Kasi hindi mo maiiwasan na pagka nagkaroon ka ng million views o viral videos, meron at merong mga bashers yan. Kaya tip ko sa'yo, ang replyan mo lang yung mga karapat dapat replyan. At paalaala po sa pagre-reply po ninyo sa mga comment, hindi po pwede na copy-paste o pare-parehas ang pagre-reply po ninyo. Kinakailangan po magkakaiba po yan. Katulad po sa akin, halimbawa, pag meron sa aking nagpapasalamat, ang nilalagay ko, welcome, you're welcome, welcome po. Basta pa iba-iba siya, hindi pwedeng pare-parehas na puro welcome lang tapos copy-paste pa. Kasi makakapagpabagal po yan sa pag-usad ng views mo. Sunod naman po, tuloy naman po tayo sa tip number 13. Yun po yung paglalagay po ninyo ng comment sa mismong video na ginawa po ninyo. Kinakailangan po pagkatapos po ninyo mag-post ng video na ginawa po ninyo, doon sa comment section, mag-comment po kayo doon ng comment na meron pa ring hook o nakaka-intriga sa mga viewers po ninyo. Makakatulong din po ang pagko-comment po ninyo sa videos ninyo para yung mga nakafollow po sa inyo ay mapanood kaagad yung mga bagong post na ginawa po ninyo. Sunod naman po ay diretso naman tayo sa tip number 14. Paano ka magkakaroon ng viral videos at magkaroon ng million views yung content na ginagawa mo. Yun po yung panonood po ninyo ng mga videos sa Facebook ninyo. Ano po ang ibig ko pong sabihin? Pagkatapos po ninyo mag-post, ang gagawin po ninyo ay manonood po kayo ng mga video sa Facebook para ma-detect ni Facebook na active po kayo sa panonood ng mga videos na makikita sa Facebook. Pero kinakailangan po, ang pinapanood po ninyo ay yung talagang mga videos na interesado kayo, yung mga gusto nyo. At pwede kayo doon, kung halimbawa nagustuhan po talaga ninyo, pwede kayo mag-like, mag-comment doon. Yan. Nade-detect po kasi lahat yan ni Facebook. At pagka nade-detect ni Facebook na ikaw ay nanonood din, nagko-comment din sa mga ibang videos, ang gagawin ni Facebook, lalo niyang i-boost o lalo niyang ipapakita sa marami yung mga videos na ginawa po ninyo. At yan po ang mga technique na maisishare ko po sa inyo na ginawa ko sa account ko para po magkaroon po ako ng mga viral at million views sa mga content na ginagawa ko. Paalaala po ha, itong mga sinishare ko po sa inyo, pagka ginawa po ninyo, malaki po ang tsansa na mag-viral o magkaroon po kayo ng mga million views sa mga content na ginagawa po ninyo. Kung minsan, pagka pinost po ninyo ito, parang akala po ninyo walang views, pero hayaan nyo lang po yan. Paglipas po ng mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, pagka nagkaroon ng topic o trending na kaparehas dun sa video na ginawa po ninyo, magugulat na lang po kayo, pagtingin po ninyo sa inyong videos na ginawa nyo noon, ay million views na pala o viral na pala. Bakit ko po ito nasabi? Kasi yan po mismo ang nangyayari sa mga videos na ginawa ko. Meron po akong videos na ginawa na nag-stop siya sa 50,000 views. Tapos lumipas na yung isang buwan mahigit, na-stop na talaga siya doon sa 50,000 views. Nalungkot nga ako nung kasi ang hangad ko talaga doon sa video na yun ay mag-viral yun kasi
inaakala ko na yung video na yun ay makakatulong sa mga kapwa natin Pilipino dahil importante yung informasyon na sinabi ko doon. Kaso, na-stuck sa 50,000 views kaya medyo nalungkot ako. Akala ko doon na lang yun. Pero nagulat ako, pag-check ko ulit after 1 month, naku po, 3 million views na pala siya ngayon.